So yun guys, welcome sa aking channel. So ngayon, sa tutorial na to is ituturo ko sa inyo kung paano mag-block at mag-unblock ng application gamit ang Windows Firewall. So ayun. So sa tutorial na to is gagamitin natin si Google Chrome bilang siya yung bablock natin yung connection niya sa internet. So ayun, testing muna natin si Google na naka-unblock siya. So ito yung ano niya, yung naka-unblock. So alam naman natin si Google is kailangan niya ng internet para mag-load yung mga websites tsaka yung mga content sa loob ng website. Testing muna natin. So ayan, gumagana siya. So nakita natin dito is mayroon pa siyang may nagaganap pang outgoing request at inbound response. So yung outgoing request ko is sinabi ko sa parang ano ko siya na gusto kong magpunta sa YouTube. So yung inbound response niya is ito, pinakita niya sa akin yung YouTube. O niload niyo yung YouTube para sa akin. So ngayon, bablock na natin siya. So punta lang tayo sa Windows. Ito, Windows Defender Firewall with Advanced Security. So punta tayo sa Inbound Rules. Tapos yung program. Yan. Tapos yung path ni Google. So open file location natin. Tapos ito, copy as path lang natin to. Space natin dito. Tanggalin natin yung quotation marks. Ayan. Tapos block the connection. Tapos pangalan na lang kahit ano. Tapos ganoon din yung gagawin natin sa outbound rules. So yung program. Tanggalin natin yung quotation mark. Tapos block the connection. Tapos pangalan lang din natin. So ayan. So anong nangyayari dito is parang inutusan natin si Windows Firewall na pigilan o i-block yung kada network packets na nanggagaling kay Google. So kada mag-send si Google ng outbound request, i-block agad to ni Firewall na check niya yung nasa listahan gaya nito yung mga ganito. Dito siya nabase. So yun, dahil nakablock yung outbound traffic niya, so si Google hindi siya makapag-establish ng connection, and yung browser is imbes na mag-load siya ng website is papakita siya ng error. Yun. Tapos tingin natin. Tapos natin YouTube ulit. So makikita natin ang bagal. So ito na yung parang senyales na naputulan siya ng connection sa internet. Tayo lang natin konti. So yeah, wala siyang ano. Kung pag lalabas siya connect to the internet, try natin mag-search para lang sigurado natin. Ay, wala talaga. So ngayon, i-unblock naman natin siya. So balik lang tayo doon sa sa Windows para wala dito. Tapos pwede natin siyang disable o delete. Pero sa akin di-delete ko na para ano. Testing lang naman yan eh. Yan, delete lang natin. Tapos balik tayo doon. Tapos testingin na natin. So ayan, gumana na. So ayun, gumagana na siya. Meaning, si Google, hindi na siya nagmamatch sa mga blocking instruction na nagmula sa firewall. So ganun. So bumalik na siya dun sa default behavior niya na makapag-load na siya ng content. Tapos yung connection request niya ulit is kumbaga pinayagan na siya na mag-pass through firewall. Tapos naglo-load na yung mga contents din niya sa website. So back to normal na ulit siya. So ayun, yung kay concept kasi ni firewall is para siyang checkpoint na in-inspect niya yung mga lahat ng network packets at parang nagkakaroon siyang desisyon na kung ibablock ba niya ito o i-deny based dun sa rules na in-applied ni user. So hindi lang siya basta-basta, kumbaga may sinusundan siyang parang instruction o yung rules nga dun sa listahan ng mga inbound at outbound.
So, ito yung project niya. So, start. Nagsimula tayo sa start, tapos bubuksan na natin yung Windows Defender Firewall. So, mamimili tayo kung inbound or outbound muna. So, ginawa ko kanina is, inuna ko muna inbound. So, ayan, sa inbound rules. Tapos, create new rule. Select program rule type. So, select natin yung program rule type. Tapos, i-browse na natin yung path nung folder, nung app. So, ayan. May dalawang decisions user ko. I-browse niya ito, i-type niya lang yung program path. So, ang ginawa ko is, binrowse ko yung program, tapos kinopya ko yung program path. So, ayun, same lang naman. Tapos, ayun, pagkatapos natin may apply yung path, ibabak na natin yung connection niya. Tapos, pagkatapos nun, select profile. So, ito naman nilahat ko na. So, wala na akong ginalaw dyan. Tapos, next nun, ito na yung magpapangalanan natin. So, ayun, pinangalanan natin mula sa description na nilagay. Tapos, yun, finish na. Tapos, pagkatapos nun, disable na natin. So, pag yes, siyempre select your role. So, ginawa ko kanina is, imbes na disable is, delete ko na agad. So, ganun din naman. Kumbaga, pan-testing lang. So, di mo naman di-delete. So, yun, end na agad. Nasa yun na yun kung i-delete mo o hindi. So, ayun lang yung process nung pag-block and unblock ng connection gamit sa Windows Firewall. So, ayun lang. Thank you for watching. Subscribe.